this is Katrina of Cleanworks and welcome to Clean Talks. So, this podcast where we talk about life, laughter, success, and sometimes the messes that we don't want anyone to know. So, ladies and gentlemen, mga ka-Clean Talks, ang bisita natin ngayon ay isang taong kayang magpatawa ng buong Pilipinas. Naks, buong Pilipinas. Nakakaya introduction. Pero ang mas mahalagang tanong, kailan ba siya naglilinis ng electric fan? Wow. Meron ba siyang upuan designated para sa kanyang mga damit? Yan. Alamin natin, ang guest natin today, isang content creator, isang podcaster, isang member ng #1 comedy podcast sa Spotify, ng The Cool Pals, si Nonong Balinan. Hello! Hi, hello. Nong. Thank you. Ano man tawag sa mga, sa audience mo? Mga ka-Clean Talks. Mga ka-Clean Talks. Hello, mga ka-Clean Talks. Welcome sa, wow! Clean Talks. Pangilan ba akong, guest? Ikaw ang second guest kasi nauna si James tsaka si Muman sa isang episode. Okay. Thank you. Nako. Isang karangalan. Naku, nakakatuwa. Isang karangalan na mag-guest mo ako dito dahil ikaw ang nagme-maintain ng bahay namin. Salamat sa Nakalinisan. Cleanworks. Oo, salamat siyempre sa mga staff mo na mababait at siyempre salamat sa Cleanworks. Yehe, walang anuman. So bago tayo mag-umpisa nung, kamusta ang 7th year anniversary? Congratulations sa rinig ko ang successful ang event. Oo naman. Nako, masasabi ko naman na smooth naman yung program. May mga konting syempre may mga konting aberya. Konting-konti lang naman, hindi naman masyado naapektuhan yung buong show. Pero yun, as a whole talagang maraming lilinisin. Talagang yung mga feeling ko yung mga nandun kailangan ng serbisyo ninyo. Oo. Anong cleanest to? Hindi kasi syempre may mga ang tawag dito, may mga water bottle, ganyan, may mga ganon. So, malaki din yung venue. Correct. Ito yung pinakamalaking venue ng anniversary ng Cool Pals. So, history ito. Ayun. Okay, mabalik tayo dun sa regular program natin. Successful siya. And, sobrang saya namin dahil nga maraming dumayo, maraming pumunta, maraming umuwi pa galing ibang bansa. So, nagiging ritual na to sa mga Cool Pals na umuwi. Inaabangan talaga nila yung anniversary. Yes. Yun. At saka, anong tawag dito? Si Roger, nako, crowd surf si Roger. Kaya nga Hanggang Paranaque. Hindi, hanggang dulo. Simula stage hanggang dulo, umabot si Roger ng safe. Nang safe naman. Okay naman siya ngayon. Walang injury. Walang injury, wala lang siyang damit. Kasi lahat ng mga damit niya, hinagis niya. So, nakatatlong damit siya nung gabi na yon. Hindi ko alam kung mare-recover niya pa at umuwi siya ng isang sapatos. Ganon kasaya yung anniversary Ang natin. saya. So, nung pag-uwi ba niya, wala siyang damit? Meron na. Kasi... Buti hindi niya pa pinabigay. Muna kasi, so nag-podcast kami, tinapon niya yung damit niya dahil medyo lasing na siya nun eh. So, binigyan siya ng damit ni Muman, tinapon din niya sa audience, binigyan ko siya ng anniversary shirt, tinapon din niya. Alam ko, nag-set siya, nakahubad eh. So, yun ang mga na-miss nyo nung sa mga hindi nakapunta. Sa mga hindi nakapunta. Next year, dapat abangan nila yan. Oo, ano pa yung hubarin ni Roger, di ba? Ano pa ang pwedeng hubarin ni Roger? Ano pa yung pwede niyang hubarin at ano pa yung pwede niyang ipakita dahil may mga pinakita kami doon na hindi lalabas sa madla. sayang sa mga hindi nakapunta, dapat abangan nila yan. Oo. So, dito sa Clean Talks, pag-uusapan natin ang mga kalinisan, kadugyutan ng buhay. Wow. Game ka ba dyan? naman, game na game ako dyan. At Yan. syempre, sanay naman din tayo dyan sa kadumihan dahil galing ako na Novaliches. So, pag galing ka na Novaliches, talagang yung lugar namin, semi-Baguio. De, joke lang. De, medyo sa amin, mausok. Pag alam mong Novaliches, maraming ang tawag dito, maraming tao, malapit sa palengke. So, yun, yung mga kadugyutan yan, medyo
mapapamiliarize So, madami ka tayong dyan. mapag-uusapan. Oh, pero malinis yung Novaliches ha. Hindi ko naman sinasabi lahat. Pero pagka pumunta ka na sa Novaliches, alam mo na. So, on a scale of 1 to 10, ngayon, sa current na, buhay, gaano ka kalinis? Sa akin, tawag dito. Ayoko na mabantot. Ayoko bumantot ako eh. Yun yung ang hirap pag yung nakalimutan ko yung deodorant, yung gano'n, hindi ako mapakali. Yung, basta parang tawag dito, medyo clumsy ako. Kaya hindi ako masyado nagpuputi. Kasi matalsikin ako pag kumakain, okay, clumsy, gano'n. Pero ayoko nang marumi ako. Kasi hindi na nga ako gwapo tapos marumi pa ako. Ano pang ihahain ko sa inyo, di ba? Grabe naman. Pero sa bahay, on a scale of 1 to 10, gaano ka kalinis sa bahay? Sa bahay, siguro masasabi ko mga 8. Ganyan. Wow. Kaya ko naman na maglinis ng CR na masasabi ng ipis na parang hindi ako bilong dito. Parang ang linis parang dito. ang linis dito. Parang maglalaya siya, ganun. Okay. So, 8. Mga ganun, 8 naman. Naglilinis ka talaga? Yes, pagka kailangan na talaga. Kasi syempre, minsan, pagka may sarili ka ng bahay, may time naman talaga ng oras ng paglilinis, di ba? Hindi naman palaging araw-araw ka naglilinis. Correct. Parang may time ka lang na, eto kailangan na ng linis ito. So, that's the time na yun na yung action na ako, ganun. Or yung parang nahirapan na yung electric pan umikot, baka kailangan ko ng at least man lang, di ba? Yung buga niya, parang sinasabi niya sa'yo na, linisan mo na ako. Kahit, di ba, pag ganun pag mainit na yung buga, yan. So, pwede bang bonding niyo siya ni Carla, yung ganun? Oo! Banding talaga namin kasi pag di ako naglinis, mapapagalitan din ako eh. Sa akin din ng bagsak nun eh. So, di ba? kailangan Ayoko din na, gusto ko rin na pag gusto ko yung naririnig niya na, wow, naglinis ka, or wow, thank you. Kasi pag naglilinis ako ng bahay, nagpapasalamat din siya. Parang, tawag dito. Sabihin niya, thank you sa paglinis, or parang, sabihin niya, thank you sa pagkasikaso nito, ganon siya. Okay. So, nung bata ka, naglilinis ka na din or ngayon na lang kasi baka mapagalitan ka? Hindi, sinanay kami ng nanay ko kasi yung nanay ko, mahigpit. Kumbaga parang ayaw niya ng madumi kasi yung tatay ko ayaw din na madumi. So, inano niya kami, parang pinalaki niya kami ng hindi pwedeng walis-walis lang. Kasi yung nanay ko, chinecheck niya yan eh. Ayaw niya, may tawag. Maselan. Maselan. May tawag siya dun yung pag di mo nilinis ng, yung linis bulag. Ganun. Parang, okay. parang sorry sa term, pero nagagamit yung dati, linis bulag. Yung parang, ang ginagawa mo, imbis na nililinisan mo siya, nilalagay mo lang sa ilalim ng, di ba, yung mga ganun. Yung, talagang yun, chinecheck niya ng nanay ko. Pangtamad na linis yun eh. Oo, ayaw niya yun, napapalo kami. At ayaw niya nung mga madumi kuko mo, ganun. Okay. Ganun. So, medyo, yung airmats ko, medyo maselan siya pagdating doon. Kasi nga, dahil sa tatay ko. So sanay ka na bata pa lang, naglilinis na talaga. Oo. Ang hindi lang ako sanay, magtupi. Hindi ako marunong magtupi ng kasi pag tinutupi ko siya, nagiging eroplano eh. So, kaya alam mo yun, di ba, may something sa mga lalaki na pagka kami yung nagtutupi, actually, ang pangit. Pero yung mga babae, kahit nakikita ko nga yun, yung mga nagko-content doon, yung mga pagbabae, yung hinahagis yan, maayos. Galing, yung mga ganun. Oh. Tapos pag pinail nila sa cabinet, sobrang maayos, perfect, diba? no? Sa akin medyo masasabi mong Mount Fuji. Kasi meron siyang dulo tapos paliit na ganun. Ganun ako medyo doon ako, yun ang ko, yun hindi. lang ang hindi. Hindi yan. Alam mo, konti lang kayo nakilala ko na gusto ang paghugas ng pinggan. Oo, yung iba binabasag na lang din eh. Hayaan mo na yan. Oo, hayaan mo na yan. Pero ako na-enjoy ko siya. Kahit na yung pinakamaliliit na detalye ng paglilinis, yung inaano mo pa yan yung parang, dapat may ganun, di ba? Squeaky dapat clean. Squeaky, dapat ginagano mo pa yan. Ganun ako, hindi ko siya hinahayaan na, okay. pag pinatong ko siya dun sa, patuyuan. Yung patuyuan. Drainer. Dapat hindi siya oily. Dapat,
ano siya, yung malinis. Sa akin, medyo satisfying yun para sa akin. Oo nga, yung sure ka talagang walang sebo. Tsaka yung 'di ba, yung parang pag nakikita mo sa TV yung puro sebo tapos na anuhan, yun, satisfying sa akin yun. Gustong-gusto ko yung pag nakita ko, lalo na pag ulam namin yung mga masos, yung tulad ng mga menudo, kaldereta, yung mga ganyan. O yung mga tawag dito, ano pa ba yung mga mahirap linisin? Basta yung mga masisebo. Mamantika, oo. Yeah, yung mga so, ganyan. habang kumakain kayo, nilulook forward, yes, mahugasan ko to mamaya. Parang oh my God, gano'n na. Ang sarap nitong ulam natin, pero mamaya, yari na naman. Pero hindi, madali na ngayon. Nakapaghugas ako ng pinggan sa ibang bansa, yung merong hot water. Ang bilis. Ang bilis nun. Natutuwa ako doon kasi yung hot water, di ba, parang panis yung yung mga sebo. Pang ano kasi siya, mas diba? madali, mas madali. Tapos nakita na rin ako nung yung mga dishwasher. Pero parang para sa akin, yung mga nakikita natin mga dishwasher yung mga ginagamit ng mga dishwasher, yung mga malalaki, ganun. Parang hindi ako doon. Hindi ako, parang feeling ko may hindi something kampante, pa. Hindi kampante. Oo. Kaya siguro ang mga Pinoy, kahit may dishwasher, available na dito, di ba? Unlike before na makikita mo, sa ibang bansa lang yan. Ngayon may mga dishwashers na din dito sa Pilipinas, pero hindi kasi siya uubra sa Pinoy. Kasi hindi kampante ang mga Pinoy. Unless ikamay nila, nalinisin nila. Oo, totoo yun. Oo. Tsaka sa atin kasi ayaw naninigurado tayo doon kasi nagpo-form ng bacteria, di ba? Pag hindi na huhugasan. Lalo na kinakain. Correct. Diba, ngayon ko nga lang, hindi naman, pero nung hindi naman lately, pero mga malaki na ako nung nalaman ko na dapat pala yung kutsara muna, yung mga una-munang yung ginagamit. Hindi pala dapat kasi magko-cross-contaminate siya. Oo. Kaya merong Pero yung iba naman parang sa lansa. Yun na yun no? Yun na yun, no? Parang kantin. Sa kantin naman, gano'n naman Pero pag gano'n niya, na-realize ko na parang, gano'n pala siya. At iba pala dapat ang sponge ng plato at sponge ng actually dapat may mga iba-iba kang sponge kasi may iba kang sponge para sa pans, sa mga gamit mo pang luto, sa utensils. Kasi lumaki ako ng yung isa lang, 'di ba? Parang nung panahon na 'yon, yung tsaka hangga't hindi siya na hindi siya pasuko. Oo, yung talagang yung alam mo yung merong sponge na talagang palitan mo na ako. Pagod na ako. Yung siya na yung nagsasabi, please lang, magkano lang yung Scotch Brite, itapon mo na ako. Kasi hangga't sa ating kasi hangga't nabula. Correct. Hangga't nalagyan, tsaka hangga't yung parang kaya niya pang, nakakaano pa siya, kahit na yung 1/4 na lang, at tsaka may konting Scotch Brite na ganun, kaya pa Oo, hindi pa yan itatapon. So, ilang days, na-try mo na ba na ilang araw yung hugasin? Ay, kasi nung bata ako, mga ganun, iniipon ko muna. Ayoko ng isang yung kain. Dati iniipon ko. Siguro mga hanggang isang buong araw lang naman. Kasi marami naman yung plato namin dati. Tapos naiiwan naman kami, wala yung nanay ko, ganun. So pwede mo pumetics. Pwede pumetics. At saka, kung malalaman mo, yun ang pinakamasarap kasi magdabog. Di ba? Sa hugasan, yun yung pinakamasarap magdabog kasi hindi ka mapapagalitan doon. Kunyari, magpagod ka, tapos naasar ka dahil ikaw yung naghuhugas, magdabog ka. Tapos pag sinabi, ano yan? Di ba, gaganon yan? Ang dulas ng Joy, ma. Sabi, di ba, ganon, sabi mo lang na ganon, di ba? Yun yung kasi ramdam mo yung galit pag nagdabog ka doon. Kasi, di ba, kunyari, kahit konti lang, kahit yung, baso, plalalak, ganon. Kaya yung parang medyo naiinis ka ng ganon. Sisi mo lang sa dishwashing. Tapos hindi ka mapapagalitan. Hindi ka mapapagalitan basta wag ka lang makakabasag. Basta yung mararamdaman lang nila na ng leche kayo. Ako na naman. Baka magamit ng mga bata yan ngayon pag gamitin nyo. Kaso yung nanay nyo din, pakinggan din, di ba? Pero totoo, yun yung ugali ko, doon ako nagdadabog. Kasi yun yung feeling. Doon ka nakapag-vent out ng yun yung parang sagada ng mga bata, di ba? Yung paghugas ng pinggan. Yung paghugas ng pinggan. Ang galing na. Pero so sa tatlong sinabi ko, mas gusto mong maghugas ng pinggan. So ano yung pinakaayaw mo doon? Magwalis o maglinis ng banyo?
okay din sa akin yung yung linis ng banyo kasi gusto ko yung banyo na mabango. Yung pagwawalis naman, okay din naman siya. Sa akin parang yun yung pinaka-list. Magagawa ko naman siya kasi madali na kasi ngayon eh. Correct. Di ba meron ng vacuum? May vacuum May dali na, hindi na katulad dati na pag nagwalis ka, matatanggal pa yung isang piece ng walis, wawalisin mo rin siya. Pag winalis mo, matatanggal din yung Kasi isa. di ba papasok lahat sa dustpan, so papasok ulitin mo. Paulit-ulit ka na ganyan, oh. Di ba? Tapos hindi mo naman pwedeng tingtingin, di ba? Kasi di ba? Ang arte ng walis, totoo 'yan. Meron siyang tingting at meron siyang tambo. So, depende na lang sa'yo kung which ka, kung ano sasakyan mo doon. Pero masasabi ko na okay yung Baguio, di ba? Yung pag-angas pag Baguio. Actually, ang tibay nun. Oh, matibay Baguio yun. na Kasi pag pinapalo sa akin yun, hindi naglalagas eh. Ganun yun. Pag ganun na lakas yun, hindi pagka na So, yun yung pampalo sa'yo, Baguio? Oo, yun. Pag yung ganun. Kasi yung tingting medyo kumakalas kasi yun eh. Kumakalas, tsaka mas masakit yun. Yung tingting, yun yung talagang parang medyo high level na yung problem, Yung galit. O nagalit sa'yo, nasa labas ka ng bahay. Kasi walang tambo sa labas eh. Lahat ng tambo nasa loob, di ba? So, yung kung tingting yung mga kablot. tingting. Tsaka iba na yung ngayon, iba na yung inaano ng mga iba na yung trabaho ng tingting ngayon, taga-sundot ng ebot. Kaya pala. Okay. Kita nyo naman, di ba? Nalilinis ng lahat. Nalilinis kaya pala. ng lahat, di ba? May nakita akong At saka ang baboy nyo. Kayo, yung mga gumagamit ng tingting, kawawa yung mga matatanda. Hindi nila alam kung saan napupunta yung tingting sa nila. ebot pala. Sa ebot nyo, yung sinusundot nyo sa ebot. Ilang dumi na yung niyan, di ba? Nawalis Tapos ilalagay mo sa ebot, ang dumi mo. So ano pala pwede palinis ang ebot? Ewan ko na sa kanila kung anong mga pwedeng, kung may budget kayo, ewan ko, ano bang ginagawa ng ebot? Nakakatawa yung tingting. Yun, may iba palang silbi ang tingting. Meron. Bukod sa sinasakyan ng mga witch. Yung iba, na rin, ginagamit na rin na panglinis yan ng basta, kung alam nyo na yan kung pero kung kayo gumamit na kayo ng tingting sa ebot, ang dugyot mo. yun, itanim mo sa isip mo, ang dugyot ka. Ang dudugyot nyo. Ang dudugyot nyo. Maghanap kayo ng ibang panglinis ng ebot. Wag tingting. Try nyo ayoko mag-suggest. So, ngayon na may asawa ka na, nakabukod na kayo, ano yung mga adulting moment nyo na pag ikaw personally, pag sinabi mo, ang tanda ko na pala, ito na yung mga ginagawa ko, ganito na yung, bumibili na ako ng vacuum, mga ganyan. Ano yung mga adulting moment mo? Bumibili na ako albatros. Di ba? Bata ka naman, di ka na bibili ng albatros eh. Ngayon, bibili ka na ng kung ano yung pampabango ng CR or parang gusto mo pagpasok mo ng bahay, kung ano yung amoy na scent na, yun siguro yung nakakapag-adult na sa'yo. Kasi wala ka pa namang alam nung mga bata ka di ba? Hindi, alam mo ba kung para saan yung albatros dati? Basta alam ko, nilalagay lang siya sa banyo tsaka parang, ba't siya naubos? Yung parang ganun, meron sa albatros? Bakit siya nahanginan lang, naubos, di ba? Parang, what mystery, ganun, di ba? Parang may gulat ka, bakit para siyang sinasabon? Yung, alam mo yung albatros na parang numinipis siya na parang, bakit ganun? Pero parang nakakatuwa lang kasi, meron siyang lalagyan, tapos, ang akala ko dati, binibili lang siya ng binibili. So, pwede rin pala siyang, refill lang. Refill. Tapos, syempre, bumibili ka na rin ng, yung mga parang panlinis ng mga pang CR. Correct. Tapos kasi ikaw na mismo yung nakatira doon at ikaw bilang ikaw ayaw mo rin naman na tumira sa marumi. Oo naman. So yun yung pagiging adult siguro kasi pag bata ka parang nag-a-adapt ka lang sa environment, di ba? Kung ano yung mauuwian mo, yun na yun. Yun na yun kasi parang hindi mo naman parang tinuturuan ka ng magulang mo maging malinis pero at kasama yun sa task mo na maglinis,
pero hindi mo responsibilidad. Correct. Yun, Tsaka hindi mo parang pa ganun. naiintindihan kasi ang gusto mo lang naman pag bata ka, lumabas para maglaro, pumasok ng bahay para matulog, kumain. I hate this. Laging ganun, di ba? Wow, ayoko nito. Ganun ka, sabi mo Ma'am. nung bata ka, I hate this. Ganun kami sa Novaliches. Ganun yung mga bata sa Promise, to test ninyo. Pero mga ganun, di ba? At saka, syempre, gastos mo na yun. Oo. Tapos yung mga, din, yung nakaka-adult din yung, syempre, mismong, iniisip mo na, malakas ba sa kuryente to? Ganon, di ba? Kailangan Ganon. inverter ba to? Oo, ganon. Medyo iniisip mo na rin kung tatagal ba to? Or parang, tsaka, ang saya na mag-ayos ng sarili mong sofa, sarili mong kwarto, sarili Yung mamili ng bedsheet. Yan, oo. Trip niyo ba ni Carla yun? Oo, rin, tinatanong ko rin sa kanya kasi rin pala, ngayon nga, di ba kung ano yung unan ng magulang mo, yun yung unan mo no? Ngayon pwede ka na palang mamili ng unan. Wow, parang ang soft dito parang hindi ko na makita kasi lubog na. Hindi mo na makita. Sa akin, lang, siguro, umiga sa pera. Ang saya Ay, siguro oo naman. Siguro pangarap natin yun kahit na medyo matigas. Basta ang mo, no, pag gano'n mo, uy, 1,000. Pagising mo, ay, good morning, 1,000 yung katabi. Ang sa akin, yung IKEA. Yan, sa IKEA kami namimili ng unan. So, yun yung bonding niya ni Carla? Oo, sa IKEA. Kasi ang sarap dun yung, Nay, alis ka naman dyan kasi Ako naman. nagpapatayo ng mga senior sa IKEA, no? Nay, hindi ko po maano yung mattress. Usog po kayo. Tabihan mo no? Tabihan mo yung matanda, no? Magulat siguro yun, bakit ka kasi nandyan? Niyakap mo, no? Matanda sa IKEA, no? Bakit ka nandyan? Kasi natutulog sarap ng tulog niya. Nainggit ako, Kasi may mga iba-iba doon, di ba? May iba-ibang klase ng pwede mo rin siyang testingin. Yun yung maganda ngayon. Dati kasi hindi mo masyadong parang niyakap mo lang or parang ano pa yun, di ba? Pa yun, yung parang naka-sealed, tapos so hindi mo siya alam kung pag uwi mo sa bahay, hindi mo alam. Yun, buti ngayon, sa panahon ngayon, pwede nakapamili ka na. Okay. Kasi ako, never pa ako nakapunta dun. Saan? Kaya, naku, wag na. Sabi, budol. Kaya nga. Pero, kailangan mo rin talaga kasi makikita mo dun, yung pagpasok mo, ay, pwede palang ganito gawin sa kwarto. Pwede palang may so doon ba kayo kumuha ng mga inspiration, mga inspo nyo sa pwede. condo? Oo, kasi makikita mo doon. Tsaka, kung medyo may budget ka ng konti, tatagal din naman siya. Kasi ang sarap ng tulog na matanda pero tatagal siya, feeling ko. Parang pagka sinabi mong IKEA, parang masasabi mo na may presyo pero tatagal. Okay. Sa mga pinggan naman, kasi naalala ko one time, may sinend ako kay Carla na mga pinggan, yung mga design. Ano din kayo doon sa mga ganyan? Or doon na rin kami bumili. Sa IKEA na rin kami bumili. Kasi yun siguro mura yung doon, yung mga plato, yung mga ganon, yung mga pang kitchen. Kasi mahilig din kami sa ako, lalo na ako yung... Di ba nagluluto ka, no? Sa amin dalawa. Ako yung mas maano sa kitchen. Kasi nga ako yung nagluluto, ganun. Luluto rin naman siya, pero ako yung mas mahilig. Tapos, yung quality kasi dun sa IKEA, para siyang, andun na lahat. So, abot kaya pa. So, imbis na siguro pumunta ka pa sa ibang store, doon ka na rin mamili. Doon na lahat. Parang one-stop shop. Dalawa lang din naman kami. So, kaya nga. Yung binili ko, parang mga pang pair lang. Siguro 4 na pair lang kung just in case na meron kaming bisita. Meron siya mga So, yung gamit. pang-5? Na siya, siguro mafe-feel niya na hindi siya welcome. Kasi siya. Oo, siya, yung tawag dito, kakain siya, boodle fight siya mag-isa. Boodle fight siya mag-isa. Pagandaan namin siya ng boodle fight. Tapos kami di ba? Naka-plato. Tapos siya, boodle fight siya mag-isa. Kawawa naman yung pang-5. Oo, baka hindi siya invited kasi hindi, pero naman, pag ginaganon, di ba, pag yung, di ba, pag dati, ngayon, syempre, pag bahay ka na, medyo isipin mo, hugasin mo pa lahat, ganun. Ngayon, mas iniisip mo na, baka pwedeng na lang ako, paper plate. Ganun. So,
Kasi kami dati sa bahay, dahil tamad maghugas ang mga tao, nagpe-paper plates na lang kami. Plastic spoon and fork. Hanggang ngayon? Ay, hindi. Hindi na ngayon. Medyo, medyo sumipag na konti. Pero dati talaga, parang taon yun. Paper plates lang kami. Naranasan mo ba yun? Hindi namin na ano. Hindi. Kasi ang tag dito yung sa amin sa bahay, mahilig yung nanay ko sa plato. May mga plato kami na nilalabas lang yung pag yung may bawal bisita. gamitin pag walang bisita. Ganon. Ang daming ganon ng nanay ko. May mga yung mga porcelain pa, mga ganon. Ang alaga ng nanay ko sa ganon, kaya pag pinalo kami dun, parang kulang na lang kami maging plato. Kasi mahal na mahal ng nanay ko yun eh. Kasi hindi nga siya nagagamit. So, tsaka meron siyang sariling katre, di ba? May tawag pa doon eh. Basta may tawag doon eh. May tokador. Tokador, parang ganon. May ganon. So, display niya. Display. So kami, parang gusto ko rin magkaroon ng ganon. Siguro, pag nagkaroon na kami ng sarili naming bahay. Ayun. So, mga ilang years from now, ang target mong magkaroon ng sariling bahay? Ako basta makaipon eh. Kasi yun siguro yung namin, yung siguro pangarap namin ni Carla ngayon na magkaroon kami ng sariling bahay. Kasi ang saya din kasi pag kunyari sarili mong bahay, ma-stylean mo na kung anong gusto mo. Pwede mo magawa kung ano yung gusto mo. Parang gano'n. Walang restrictions na. Hindi ka pwede. Kasi syempre pag ngayon parang dito gusto mo magbutas, hindi pwede. May oras lang. May gusto mo palinis, dapat may permit. May mga gano'n. Tsaka yung syempre, papaalam mo pa sa may-ari kung ano yung gusto ng ano. Pero pag syempre, pag ikaw, yun, sige, gusto mo, tayo mo pa ng kwarto yung 2 bedrooms mo yung ito, ikaw bahala eh. Isa yun, at tsaka syempre, parang gusto mo na rin na makita yung pinaghirapan mo. Yung parang gano'n, merong napuntahan. So, dito lang sa city or ayaw mo, gusto mong lumayo? Tawag dito kung may chance lang na dati, kung may chance lang talaga na makapag-probinsya kami. Kasi parang naisip ko nung panahon na yun, after ng pandemic, parang gusto kong tumira din sa probinsya na, ganun. Saan? Kasi meron kaming lugar sa Pangasinan. So parang inisip ko noon, muntik-muntik na, as in muntik na lang, konting-konti na lang. Parang doon na kami titira. Pero kasi naisip namin na ang buhay talaga kasi nandito. Sa Manila. Dito yung trabaho, nandito lahat. Correct. So siguro baka ang inisip namin is magkaroon kami ng bahay dito, pero baka mag-invest pa rin kami. Rest house. Sa rest house. O baka, kasi baka ang feeling ko, ayoko tumanda sa city. Ang gulo, no? Mas gusto kong tatanda ko. Baka, sa isang maliit na pero may bakuran, ganun. Pawalis-walis ka na lang, di ba? Ganun. Correct. Siguro doon ako papunta, pero so far ngayon, in-enjoy muna namin yung city. Kasi madami din kasi talagang opportunities dito, 'di ba? Pero kung magkaroon ng chance, kahit ako gusto ko sa city sa province, sa La Union, ganun. Oo, 'di ba? Masaya mamuhay doon sa ibang klase. Yung pagising mo dagat agad, or pagising mo may nagpa-party na. May nagpa-party, Flotsam Jetsam, katabi ka ng Flotsam Jetsam. Isipin mo bakit naman ganito bumabayo sa gabi-gabing party, no? Ulam, 'di ba? Masaya ang pero ganun niya. Siguro pag kung meron ka talagang chance, no, makaipon ka, yun siguro. So meron ka bang ugali na may kailangan kang ayusin sa bahay? Sinasabi mo mamaya na, hanggang ngayon hindi mo pa naayos. Nandun pa rin. Meron. Yung kasi hindi ako siguro yung lang, yung balcony namin. Tsaka may mga kasi may gusto kong ayusin kasi yung balcony namin. Bakit? Kasi nalilinis lang siya. So pag nalilinis siya, ang sarap kasi niyang tambayan. Mahilig ako tumambay, mahilig ako magmuni-muni. Tsaka basketball court yung basketball court, 'di ba? Sigaw-sigaw ko doon. Ay, shoot. Pero sa akin, siguro isa yung balcony sa paborito kong lugar sa bahay. Doon ka nag-chill. Oo, doon ako. Isa yun. Kasi, tsaka gusto ko na, siguro kung may chance din na hindi yung tapat namin basketball court, ganon. Yun siguro yung ipa-project ko ngayong taon na sana maayos ko siya, or kung hindi ko basta ko lang siya, mabigyan ko lang ng oras yung ma-sort
ko yung mga bagay-bagay doon. Yun lang siguro. Lagyan ng mga gusto mo mahalaman ba kayong tao? Mahalaman ako pero na-realize ko na mahirap din pala siyang i-maintain. Iba pala yung mga nasa paso. Kasi pag yung kunyari, nag-iba yung panahon, namamatay. Mamatay. So parang kailangan ko muna sigurong pag-aralan din muna maghalaman. Kasi naawa ko sa halaman kung hindi ko siya kabisadong Oo nga. namamatay gustong-gusto ko na magkaroon ng sili. Kaso hindi ko siya mapabuhay. Ganun. May mga ganun. Gusto kong, may mga ganun ako na gusto gawin. Direct sunlight yung diba? Yung balcony ninyo. Tama ba? Oo, direct sunlight. So, hindi ko alam kung ano yung mga halaman na pwede doon. Syempre ako naman gusto ko lang na may halaman. So, sana yun yung ko na magkaroon ako ng magandang, kung hindi ako magkaroon ng magandang garden, ganyan. Na hindi lamukin, ganun. Parang yun siguro yung pangarap ko sa isang bahay na magkaroon ng garden. Pag nag-retire kayo. Oo, ganun. Ganda. Mahalaman ka pala. Oo. Di ko nga alam na pala ako yung... Plantito ka. Plantito. Nag-start lang yun nung pandemic din. Di ba? Uso. Nauso. So, tsaka meron din akong nakakapagbuhay ako ng halaman. Kaya lang, hindi lang ako marunong mag-maintain. Okay. Pero kaya ko siya magbuhay, kaya ko magtanim. Okay. Hayop, wala, aso, pusa. Gusto ko siguro kung magkakaroon kami sa bahay, pwedeng isang aso, tsaka isang pusa. Pero mas gusto ko yung aquarium. Oo. So, ngayon, meron akong challenge. Yung marumi ka ba challenge. So, sasagutin mo lang siya ng guilty or hindi ako yan. Or kung gusto mong magpaliwanag, pwede kang magpaliwanag. So, yung unang tanong, inaamoy mo ba ang damit mo bago magdesisyon kung lalabhan na o hindi? Sa pants. Kasi hindi naman dapat nilalabhan talaga. Agad-agad yung pants. Depende kung kung talagang di ba sabi ko nga ayoko na may amoy. Ayoko din na nag-uulit ng damit. Depende na lang kung jacket yan, mga ganun. T-shirt yung mga kailangan labahan. Nilalabhan mo agad. Oo, yun ayoko kasi nangangamoy. Ayoko mangamoy kasi ang jahe. Kaya at least pag ginamit ko siya, mabango pa rin ganun. So sa pants, mga ilang days ang mo? Hanggat hindi pa siya tumatayo ng kusa. Hindi. Pag maong siguro mga 3 suot, gano'n. Or pagka makita mo naman na medyo parang, nalagyan na ng dumi, yun parang pwede na, gano'n. Pero yung mga ganitong pants yan, ito labahin to Or basta kunyari, hindi naman ako tumagal sa labas. Pwede pa. So, may upuan ka sa kwarto na puro damit ang laman. Hagis lang yung damit. Pag meron pag hindi pa natutupi. Kasi ang taga-tupi nga sa amin, si Carla. So, pag hindi pa niya natutupi, minsan ako na. Nandun muna. Pero babalikan na niya naman yun. Kasi hindi rin niya hinahayaan na marami. Marami lang talaga kaming damit. Yun ang problema namin. Marami kaming damit. Kaya ang gagawin namin ngayon is magbabawas. Ng damit gagawin namin para mag-uukay kami kasi yung mga damit namin hindi naman bugbog masyado. So mahilig kami sa damit, mahilig din kami pumorma. So maraming labahin kasi minsan pag mahilig ka pumorma hindi lang yung laging may inner, may laging may pagka mahilig kang pumorma. So marami kaming damit. And ang pinaka-solusyon namin doon is magbawas. Alam mo si James, gusto niya din, may mga naka-ready na siya na mga damit na magbabawas din siya. Ba't hindi kayo mag-cool pals na na bazaar? Oo, bazaar. Oo. Yun nga, balak namin, gusto ko nga na i-post Oo. Parang ganun, siguro abangan nyo. Magbabawas ako, lalo na yung mga mga XL na mga kalalakihan dyan. Ay nako, may nag-aabang. Yan ang abangan nyo kasi yung mga damit namin, lalo na yung mga mahilig sa streetwear, ipopost namin yan soon. Oo, para at least makinabang. Nag-boss na kami, nakasort na siya. So, ang sarap, medyo kasi lumuwag na yung cabinet namin. Hindi kami masyadong makapagdagdag kasi maliit lang naman yung lugar namin. So yun, sana pangarap ko magkaroon ng walk-in closet. Correct, oo. Para hindi ka na hindi ka masyadong mag-iisip kung may paglalagyan pa ba ako sa cabinet pag binili ko to. Pangarap ko yun. As in, nandun na lahat. Lalo na pag nag-out of the country, di ba? Masarap mag-shopping. Kayo nag-shopping. Ngayon, hindi na kami masyado namimili dito. Pagka lumaalis na ng ibang bansa,
Dito kasi siguro mga t-shirt lang o yung mga kailangan na lang talaga. Pero kasi sulit kasi mamili sa ibang bansa tulad ng pag nagja-Japan kami. Mura yung damit, mura yung sapatos, tapos minsan ano pa siya, advance ng releasing. So, yun, parang sinisave na lang namin na mamili ng damit doon sa ibang bansa. So, kada punta nyo doon, meron talaga kayong binibili. At least may bit-bit. Oo, kasi iba rin eh. Tsaka reward din para sa hard work ninyo. Oo. So, parang sa amin naman yun, sana maayos namin yung, masort namin yung mga, yun lang naman yung problema namin sa bahay. Kasi marami kaming mga sobrang gamit. So, abangan natin ang Abangan nyo, may mga pwedeng sapatos din. Ano ba size ng pamo? Ano ko 9.5. Sige, abangan namin. Ano ba sapatos si Lester? Ano size ng sapatos? 9? 9 o 9.5. Dati ang sinusot ko 9. 9. Pasok pa sa 8.5. Pero ganun pala yung paa mo, nag-a-adjust din siya. Kunyari, yung paa mo, yung para siyang yung lotus fit. Pag inano mo siya, ganun lang siya. Pero pag yung paa mo, yung medyo nilakihan mo, mag-a-adjust din siya. So, yun. Yan, kaabang-abang para may mamine. Oo. Mine na yan. Sige. Tapos, next question. Natutulog ka ba na hindi naliligo? Guilty or not guilty? Guilty ako dyan. Pero minsan lang naman, yung pagka hindi na kaya. Pero pag yung kaya pa naman, at least, yung sa hindi kaya, at least makapag-toothbrush man lang. Pag hindi, yun talaga parang pagdating mo talaga, bagsak na. Pero gustong-gusto ko naliligo rin sa gabi. Kasi okay. Kahit anong pagod mo? May ganun, lalo na pag galing ako sa taping, pag galing yung talagang pawisan ka, lalo na yung taping nyo, lapot, ganun. Hindi ko kayang hindi maligo eh. Yung minsan, lalo na pag summer, ganun. Basta pag kaya naman na yung paglapot na lapot ako, yun, hindi talaga. Si Lester may tawag dyan eh, pag amoy, amoy putragis na siya. Pag yun, hindi na tayo. Tangin na talaga, totoo yun. Sa amin naman, amoy pagod. Yung pagod o yung mga ganun. Parang, meron ka talagang sa sarili mo na, okay, kaya ko pa naman. Pero pag yung kaya mo na, kasi meron ako nabasa pala, kaya nakatulong yung maliligo ka bago matulog. Pag di ka makatulog, maligo ka. Nakaka-relax siya. So parang at ang ipapaligo mo daw hindi mainit at hindi malamig, yung lukewarm lang. Okay. Kasi parang yun nga daw, parang kasama yun sa pagre-relax ng body mo. And ma-up ka pag naligo ka nun, pero eventually tulog ka na rin. Mape-prepare ka na sa pagtulog. Tulog. Pero yung natulog ka na hindi ka nakapagpalit ng damit, nagawa mo na? Ay, hindi. Dapat at least makapagpalit ako. Hindi ako nakakatulog nang hindi naka-boxer eh. Hindi, kunwari galing ka sa labas. Oo. Tapos Ay, hindi. nagpapalit ka talaga. Nagpapalit din ako pambahay. talaga. At least nakakapagpalit. Pero kung kunyari hindi naman ako perfecto, no. May mga times na talagang hindi ako nakakapagpalit. Pero hanggang kaya kong matulog ng malinis, yun. Gagawin mo. Kasi meron kaming kilala na hindi talaga siya matutulog kung hindi siya naligo kahit anong pagod niya. Kung pagod na pagod siya, sa sahig siya matutulog. Ganun. Kasi ayaw niya, parang holy sa kanya ang kama. Bed, o syempre, dala mo lahat ng mga bakterya sa labas, di ba? So yun. Pero kasi ang hirap eh, pag ikaw na rin eh, sa sarili mo kung kaya mo, kahit medyo minsan talagang pipilitin mo siya. Challenge, ganun. Pero kung naman, sarap din maligo eh, di ba? Ako, gusto ko naliligo. Correct. Next is, naglalagay ka ba ng mga gamit sa cabinet? Sinasalansan mo yung gamit sa cabinet para magmukhang malinis ang kwarto? Hindi ako masyadong ganun. Yung ma-sort sa things. Ako medyo kung tawag dito. Gusto ko pag dito lang, yung hindi ako yung hindi naman sa sobrang hindi ako masyado, basta parang masasabi ko na hindi ako masyadong organized. Okay. Yun. Meaning makalat ako.
Parang ganun. Hindi, parang hindi ako masyadong organized. Hindi ako katulad nung parang makikita mo dito lang. Basta parang ayoko na may lang. lalagyan talaga sila. Oo, na meron. Pero natututo na ako kay Carla kasi mapapagalitan ako eh. Nagsuscroll sa banyo habang jumijebs. Mga 30 minutes na. Ay, guilty ako dyan. Oo. Matagal talaga. Yan yung me time mo? Hindi, tsaka yung minsan nag-aano pa ako, nagtiteken pa ako, ganun. Habang jumijibs. Pag yung kunyari, kaya ko naman kasi nilalagay naman sa lap yun eh. Tapos meron pa akong Steam Deck. So habang jumijibs, naglalaro ko. Di ba? Paano ka hindi mag-ano niyan, di ba? Sige, kahit mamaya pa tayo dito. Kakalabas pa lang eh. Dahil minsan nagagawa ko rin yung pag yung parang minsan lang naman. So parang trinay ko lang naman. And yung kasama na rin talaga yung trinay ko rin yung libro, minsan okay din, naglilibro din ako. Pero sobrang minsan nun. Nagbabasa ka. Minsan. Pagka yung parang gusto ko naman ng yung pahinga naman sa screen. So minsan basa naman ng konti. Pero sobrang hindi naman yung palagi. Pero syempre, kasama pa rin yung cellphone kasi minsan nandun na lahat eh, no? Yun, no? 'Di ba parang yung mga tao ngayon parang inip na inip tumae. Di ba? Kailangan nila ng cellphone. Kailangan nila ng gadget. Kasi actually, hindi nila na-enjoy yung pagpupo ng 4 na sulok lang. Samantalang dati wala naman tayong mga cellphone eh. So wala kang choice kundi tumitig lang sa kawalan. Oo. Kausapin mo yung doorknob. Di ba? Ganun dati. Wala naman eh. Pero syempre, tag dito, nasanay na. Ganyan. At masarap kasi, di ba? Yung parang hindi mo na mamalayan yung oras na naiwan ka na pala ng bus, di ba? Dati nagbibilang ka lang kung ilan yung tiles nyo sa banyo. Tinititigan mo, parang nagbumukha na siyang imahe. Ganun eh, no? Pero totoo yun. Yan, kasi kasama yan, medyo guilty ako dyan. Okay. Gumagamit ng towel kahit may amoy na. Ay, nagpapalit naman kami ng towel. Yung may amoy na, yung kaya, amoy tuyo. Alam mo yun? Kasi hindi siya nami-maintain na simbango ng downy. Ganun, di ba? Pero ang ginagawa kasi namin ngayon is siya sa labas. Nakahang siya sa labas. Yun, so kasi parang magbi-build up ang bacteria pag hindi kasi siya naaarawan. Pag basa, yun. So parang yun kami, Tsaka, ang dami na naming towel. Kaya pwede na magpalit. Palagi. Hindi gumagamit ng tumbler na hindi hinugasan. Matagal nang hindi hinugasan. Hanggat hindi nagtatay, di ba? Ganun naman yun, di ba? Yung tumbler mo, hanggat hindi kumukulo yung tiyan mo. Guilty ka doon. Guilty tayo. Guilty ako dyan. Minsan kasi hindi naman, kasi yung ko naman, hanggat hindi malangsa, ganun. Kaya pa. Hindi ko rin naman siya ginagamit sa, pag kunyari, depende na lang, case-to-case basis din yun, syempre. Pag yung kunyari, medyo nakikita ko na siya na madumi or parang alam ko na rin na, teka, 3 araw na to So, palit na. May mga mamaya ko nalilinisin tapos umabot ng 1 linggo na. Guilty or not guilty? Hindi pwede umabot na 1 linggo. Magagalit si Carla. Mapapagalitan ako. Mga 1 araw lang, 2 araw, ganyan. Kaya pa naman. Ito, nasagot mo na. Hindi marunong magtupi ng damit. Guilty? Oo, guilty ako dyan. Hindi ako marunong magtupi ng damit. Pero, nag-evolve na ako. As a Pokemon. May improvement As a Pokemon, may improvement na ako. Pero marunong ako, yung kabisado ko yan pag yung mga underwear, alam ko na kung paano yan. Yung mga t-shirt lang, medyo sali-saliwa lang ng konti, pero kaya ko na. Sa susunod, may challenge. Kaya ko na. Magtupi challenge. Pero kaya ko na ngayon. Medyo mas nag-improve ako ngayon. Pagka nag-aayos na ako, nagtutupi na ako ngayon, mas nakakagawa na. Alam niyo yung tawag dito, kaya ko nang gumawa ng yung maliit na bahay, gamit yung damit. Dati aeroplano. Pero ngayon nag-improve na ako, syempre. Next naman. Kasi kailangan mo lang palang practicein. Yun, pa-practicein mo lang siya. And hindi pala siya agad-agad na ganun siya kaganda. Oo. It takes time. So next, pag nalaglag ang pagkain, nagpa 5-second rule ka pa ba? Oo, no. Hanggang ngayon? Hindi kasi sanay ako sa ganun dati. Hindi ako madirihin ganun. Unless
nahulog siya sa sand, 'di ba? O yung nasa flotsam jetsam kayo, 'di ba? Ewan ko na lang pinulot mo pa yung sisig doon. Tapos may mga buhang-buhangin. May buhangin. Ang tiway mo na nun. Wala kayong pera nun, ibig sabihin, 'di ba? Tight budget. Walang-wala na. Walang-wala, 'di ba? Pero nakarating sa LU. Oo, 'di ba? 'Di ba may ganun? Kasi syempre, ano naman bilang tayo, hindi, napapagalitan din ako ni Carla doon pag ganun. Pero, kumbaga parang, kung ano lang naman, kung case-to-case basis din kung siya. mga tiled. Kung mga tiled, yung mga ganun. Pero pag yung kunyari, ay parang alam mo na semi-LBM ka dito. Wag na. Wag na. Pas na tayo dyan. Kumakain sa kama. Nagdadala ng pagkain. Dati. Kaya lang nga hindi na. Ang tagal nang hindi. Dati, oo. Kasi nandun yung TV. Oo. May iwasan mo pala yung pagka wala dun yung TV. Kasi yung TV nyo nasa sala. Mm-mm. Pero pag yung kunyari nandun sa so, yun na. Maano ka talaga. Hindi ka na nagdadala ng pagkain. Next question. Nagcha-charge ang cellphone na 1% na lang. Oo. Guilty ako dyan. Gusto ko talaga yung yung naghihingalo yung cellphone ko. Yung talagang namomblema ako sa charge. Ang problema sa akin gano'n, basta kunyari, charge ko, magkaroon lang ng battery, gagamitin ko na yun. Gagamitin ko na. Medyo ko doon, guilty ako doon. Tawag dito, ako, siguro kung meron kayong ireregalo sa akin, power bank. Noted. Power bank. Baka naman pag niregaluhan ka ng power bank, hindi mo pa rin gamitin kasi hindi mo na-charge ang power bank. Oo nga, problema ko pa. Gawin nyo na yung malaki, yung EcoFlow. Ganun, yun na yung bigay nyo sa akin, power bank yun. Ewan ko na lang. Hindi, kahit ikaw, full charge. Natawa nga ako kanina kasi si Senator Drilon, di ba, nandito siya. Nandito kanina. Oo. Lowbat na yung cellphone niya. As in, naghihingalo na. Tapos, nagchat-chat siya. Sabi ko, Sen, lowbat ka na. Sabi niya, may charger kayo. Yun ang problema namin. Ewan ko ba, parang gusto ko yung kita ko yung pumupula yung yung pag kahit na pumula yung, basta hanggang hindi pumupugak yung kaya pa. Kaya pa. Nagkakaroon ka ng favorite na medyas na kahit butas-butas na hindi pa rin tinatapon? Dati. Ngayon? Ngayon hindi na eh. Kasi nililet go ko na yung mga kailangan niya na magpahinga. Kasi baka sa show kayo, no? Tapos magubad kayo sa sapatos, butas-butas yung dati ganun ako. Hanggang boxer. Hanggat hindi pa siya talagang, yung maliliit pa lang yung butas, kaya pa yan. Pag malaki na? 3 na yung pa ako dun. Parang ganun. Parang feeling ko, ngayon, hindi na ako naghihinayang na hindi wala na ako masyadong favorite. Ginagamit ko na hindi siya. Hindi ka na nahirapan mag-let go. Oo, lalo na sa damit, kasi ang dami. So kasi, katulad sa amin, dadami talaga yung damit namin kasi may mga sponsors. So, yung may mga sponsors sa amin, minsan darating na lang yan. So, yung iba din yun, parang inisip ko na baka deserve din naman ng ibang tao na, kunyari, kung pupunta kami sa probinsya, sinishare ko. Nagdadala ka? Nagdadala ako ng mga damit. Basta pag pag kunyari, meron din ako na may time na, sinishare ko yun. Kasi, naranasan ko dati na walang pamorma. So, bilang ako ngayon, ay medyo maano ko sa kumbaga, kung nangangailangan ng damit, nag-give back ako. Yun, no. Wow. Kasi yun, alam ko yung feeling nun dati. Yung wala kang masuot, no? Walang masuot. Ngayon, may mga susot na. So, blessed gusto ko ka naman na para mag-give back. Bigay ko naman. Nice. So, last question. Tinamad maglinis pero nagkaroon ng energy paggagala na. Oo, di ba? Nakakatamad naman talaga eh. Kasi pwede makapaghintay, pero yung gala, hindi eh. Hindi ka naman iiwanan ng hindi, na pinggan, di ba? Basta mahugasan pag-uwi. Basta mahugasan pag-uwi at kung medyo galit na si Carla, doon na tayo kikilos. Kilos na tayo, guys. Kilos na tayo dyan. Mapapagalitan ka na. Yun lang naman yun eh. Minsan, kaya ko pa, kung ako lang, kaya ko naman tiisin. Hindi ko naman kayang tiisin si Carla. So, yung galit niya. Oo, patay tayo.
So, yun. Ang closing question ko lang, Nong, kasi si James, tsaka si Muma, nung tinanong ko, anong fear nyo pag sa career nyo? Ang sagot ni James is, maging irrelevant. Ayaw niya maging irrelevant yung Cool Pals na masabihan na, ay, laos na Lipas yan. na, Lipas na yan. Ikaw, ano ang fear mo sa career? Sa akin, ano bang... siguro sa akin is... Sa estado ko ngayon. Kasi naranasan ko na yung downtime and yung peak. So, nag-circulate siya, 'di ba? Sa akin kasi ini-enjoy ko lang siya eh. Kung ano man yung naabot ko, okay na ako doon eh. Pero kung meron pa, game pa rin naman ako. Thank you. Kumbaga parang sa akin lang is ayoko lang siguro yung darating kasi ngayon sa mga realization ko talagang meron kang araw at meron kang hindi araw. Correct. So ang fear ko lang siguro is hindi pangkalahatan ba? Iniisip ko eh. Kasi parang nandun ako sa estado na na may naranasan ko yung masaya, yung gano'n, naranasan ko din yung downtime. Pero parang, ano ba yung kinakatakot ko? Naranasan ko na siya eh. So parang okay ka na kung anong... Kung anong dumating at hindi. Kasi, nung nag-start ako, hindi ko kasi siya, sa totoo lang, hindi ko inisip na pumasok sa entertainment. As in, wala. As in, lahat ng binigay sa akin ng Panginoon ay parang bago lang ako dito at hindi ko to pinangarap. Kaya hindi ko rin alam kung paano siya i-deal dati. Kasi parang ano ba to? Parang, pero, nagawa ko yung time na yung passion ko ay pinagkakitaan ko siya. So parang siguro sa akin, ito ang fear ko. Ang fear ko yung lahat ng pinaghirapan ko ay mawala. I mean, para sa akin yung kunyari ngayon, yung tumanda ako ng wala akong ipon, yun yung pinaka-fear ko. Siguro yun yung pinaka-fear ko sa lahat kasi in terms of career, nandito pa rin naman ako sa kinakatayuan ko na na-enjoy ko siya. Na ito ay binigay sa akin ng Panginoon ng hindi ko hinihingi. Kaya para sa akin, kung magkakaroon man ako ng takot, is yung mga pinaghirapan ko ay mawala. Hindi mo maalagaan. Hindi ko maalagaan. Or yung parang, yung katulad nun, yung tumanda ako ng walang ipon, ayokong umasa rin kasi sa iba. Correct. So, siguro, yun yung greatest fear ko. Pero sa akin, hindi ako natatakot sigurong mawala sa eksena. Lumipas. Kasi, medyo, para sa akin, nararamdaman ko rin siya eh. Kasi meron din naman akong oras eh. Pero hindi ako sumusuko. Like parang inilalaban ko pa rin siya until hanggang saan niya ako dadalhin. Kasi natatakot ako dun sa iba na naranasan na talaga nila yung pinaka-peak pero hindi pa nila nararanasan yung pinaka-baba. Yun yung mahirap. Hindi nila alam paano i-handle. Oo, paano yung hindi ka na masyado kilala ng tao. Lumipas ka. Pero sa sarili mo nag-expect baka ganun. Pero kasi pag tinanggal mo na yun, pag natanggal na sa isip mo yun, siguro mas may enjoy mo siya eh. Kasi sa panahon ngayon, ang bilis ng pagdating ng kasikatan. Correct. At ang bilis din dumating ng ng paglubog mo. Ang maganda is, yun nandito ka lang. Hindi ka pa, pwede kang umangat, pwede kang bumaba, pero nandito ka lang. Yun yung okay para sa akin. Oo, tsaka 'di ba one time parang nag-chat ako. Sabi ko, "Nong, sobrang proud ako sa iyo." Kasi nung hindi pa tayo magkakilala, nakita kita sa PBB. Tapos hanggang sa yung Cool Pals lumaki na, tas ka na din, nagte-teleserye.
out of the blue lang, na parang ang saya ko para kay Nonong. Proud, naka-proud. Naka-proud ka. Thank you. Yun, na-enjoy ko lang ngayon kasi, ano yan eh, lagi kong tinatanim sa sarili ko ay ang fame ay lumilipas. It's temporary. Oo, temporary lang yung fame. Pero ang hindi temporary, yung pakikisama mo sa tao. Correct. Yun yung parang feeling ko na Kapwa gusto kong tao. kung meron naman akong kinakatakot, meron din naman ako na gusto kong maalala. Doon gusto kong maalala. Kung paano ako makisama sa tao. Oo, Siguro importante yun. yun. Importante yun. Kasi doon din ang basis kung magsistay sa'yo yung mga tao. Kasi yung mga fans nyo, yun ang, 'di ba? They can make you or break you. Oo. At saka, syempre, tawag dito, hindi mo masasabi yung panahon eh. Maano mo lang talaga is, laging may mas magaling sa'yo. Pero, hindi yung mas magaling sa'yo, hindi siya ikaw. Correct. Meaning, meron kang sariling pagkatao na hindi magagaya ng iba. Nice. Ang galing. So, Nong, thank you. That's a Thank wrap you. for today's episode Thank you, of Clean Talks. Clean Talks. Salamat. Isang karangalan talaga at ang ganda ng mga usapan, ang saya. Salamat, Nong. So, please don't forget to like, share, subscribe. Meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube page, Clean Talks. Please support. Sana dumami pa ang ating followers and ating viewers. Also, for professional cleaning services, please message Cleanworks Cleaning Services. And sa mga taga-South dyan, Parañaque, Las Piñas, kung kailangan nyo ng water, purified alkaline water, you can contact Cleanworks Water Refilling Station. And sa mga taga-Parañaque, baka gusto nyo magpa-laundry, Cleanworks Laundry. And yung barbershop namin, Felipe's Barbershop sa Valley 1, Sukat, Parañaque. Nong, may gusto ka bang... Kailan lalabas to? Lalabas to this week, Thursday. Ayun, siguro next Thursday, June 11, nasa Nueva Ecija na kami. Dahil mag-a-advance kami dyan dahil may show kami ng June 12. Yun, 36. Ngayon, 34 tickets left na lang. Pang Independence Day na show yan. Independence Day show. So, dadayo kami ng Nueva Ecija. Kung may mga nakapanood sa inyo, kita-kits tayo dyan. Ang ticket ay mabibili sa www.comedymanila.ph. And syempre, kung gusto nyo pang manood ng mga stand-up comedy shows ng live, punta lang kayo sa Comedy Manila para sa kanilang maraming schedule ng mga shows. And syempre, huwag nyo kakalimutan ang The Cool Pals. Maraming salamat. Nakapitong taon na tayo. Yeah. And more to come. Araneta na. Sana makapag-Araneta or di pa natin alam. Baka sana makapag-world tour pa kami or kung saan nyo kami dadalhin. Nakasalalay ito sa mga listeners namin kung gaano pa kayo susuporta sa amin. At kung gaano namin kayo kamahal, ay gagawa pa kami ng mga shows na talagang hindi nyo mamalilimutan. Maghuhubad ulit si Roger. Abangan nyo yan. So, yun. Syempre, nag-stream ako sa TikTok ng Tekken. Nag-stream ako ng games pero mostly Tekken lang ngayon. Every Monday yan. Kung hindi man, basta mag-announce ako kung kailan. Pero yun, sana makapanood kayo. Social media, Nonong Balinan, nandyan lang ako. Message nyo lang ako kung kailangan nyo ng mga host or stand-up comedian sa inyong mga party. Yun, maraming salamat. Maraming salamat, Cleanworks, Clean Talks. Maraming salamat, Kat. Siyempre kila Lester at sa inyong barangay. Sa inyong barangay. Thank you very much kasi sila nagbe-maintain ng aming bahay. Napakalinis ng bahay namin. Walang kadumi-dumi after nilang umalis. Promise ko 'yan. Kaya try niyo 'yan. Yay. Thank you. Bye. Thank you.